Meron na akong salary loan sa SSS. Pero, pwede pa rin ba ako mag-apply ng calamity loan? Magkano yung pwedeng ma-loan? At applicable din ba ito para sa emergency loan? Tara, pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwedeng magkaroon ng sabay na salary loan at calamity loan. Pero may condition yan. Dapat updated yung payments kung meron kang existing na salary loan at wala kang past due sa kahit anumang existing loan mo. Mapa-calamity loan man yan dati, console loan, or salary loan. So kung pasok ka sa dalawang to, pwedeng mag-proceed. Mamaya pag-usapan natin kung paano mag-apply online at gaano rin katagal bago makuha yung pera. Ngayon, may mga tanong na kung sakaling meron akong salary loan, baka mamaya mabawas yun or kainin lang yung calamity loan. Meron na kasing bagong guidelines ang SSS. Kung noon, madalas binabawas kung magkano man yung loan. Sa una, ibabawas sa bago. Ngayon, hiwalay na talaga ang salary loan sa calamity loan. Ang maximum na pwedeng i-loan dito ay 40,000. Ang maximum na pwedeng i-loan sa calamity loan ay 20,000. Kung pinagsabay mo sila, pwede kang makakuha ng 60,000 pesos na loan sa SSS. Hindi lang yan limited sa calamity loan, pwede rin sa emergency loan. Ang kaibahan ng emergency loan ay katulad ngayon, 1 year yung allowed para makapag-loan. Sa calamity loan, kadalasan mas maigsi. Hindi aabot ng 1 year, pwedeng 1 month, depende na rin sa update ng SSS mismo. Katulad ng sabi natin, buong makukuha ang calamity loan kahit may existing loan ka sa SSS basta nababayaran ito on time. Ito yung dapat na tandaan natin. Wala kang defaulted na loan. Kumbaga, hindi nabayaran ng higit na 6 na buwan yung loan mo. O di naman kaya, delinquent. Ibig sabihin may mga missed monthly amortization. Tandaan din natin na kayang-kayang i-check ng system ng SSS kung updated ba yung hulog dun sa loan sa huling 3 buwan. So, magbigay tayo ng halimbawa. Isa dito is, let's say, nasira yung bubong ng bahay ni Juan dahil sa bagyo. Actually, kahit hindi naman nasira yung bubong, let's say, dineclare talaga yung state of calamity doon sa lugar, pwede mag-apply ng calamity loan. May trabaho siya at active din yung binabayaran niyang salary loan kada buwan. Kumbaga, kinakaltas na yun sa sahod niya at nare-remit naman ng maayos yung kinaltas doon sa SSS. Makakakuha ba siya ng calamity? Ang dapat i-check dito ay kung may at least 36 monthly contribution ba siya, yung last 6 monthly contribution nangyari ba siya in the last 12 months, at meron bang declaration ng state of calamity. Kung lahat yan, check din, pasok, pwede. Pero tandaan na dapat on time yung payment, walang past due balance doon sa account mo. So, let's say, pasok na lahat, nakakapagbayad sa nakaraang salary loan, pasok din yung contribution, eligible ka na, pwede nang mag-apply online. Pero tandaan na yung pera makukuha natin ay mapupunta ulit sa disbursement account. So kung nakapag-loan ka na dati at nakapag-transfer na ng pera dito, most likely malaki yung chance na pwede makapag-transfer ulit dito. Pero kung alam ninyo na biglang nag-close pala yung bank account na to after nyo i-withdraw yung pera or nagkaroon ng issue, i-double check nyo or mag-enroll ng panibagong disbursement account. So for now, ang gagawin natin ay mag-a-apply tayo ng loan. Tandaan lang din na depende sa update, pwedeng may service fee, yung calamity loan, pero pwede rin namang wala. Hindi ito pwedeng i-transfer sa e-wallet, sa bank account lamang. At i-highlight ko na din na kapag meron kayong maraming loan, obviously, marami din kayong babayaran na pagkakautang sa SSS. That's why, i-double check nyo kung kaya nyo bang bayaran yung dalawang loan na i-apply ninyo. Yung luma o yung tuloy-tuloy na salary loan, maging yung calamity loan. Reminder lang na dapat kung merong past due, bayaran mo na yon bago mag-apply or else magkakaroon ng rejection sa pag-apply ng calamity loan. Let's proceed na sa pag-apply. Kung nakapag-login ka na sa SSS online account mo, i-click lang tong 3 lines and then calamity or emergency. Depende kung kailan ka nag-a-apply kung ano yung ino-offer. Pwedeng calamity or emergency nga, sa case ko emergency loan. Ang pinakamataas na pwedeng ma-loan ay 20,000 pesos. Meron na rin akong disbursement account dito, which is ginawa ko siya dito sa services disbursement account. And then, balik tayo dito sa step. Lakihan lang natin para mas maganda nga naman sa tutorial. Pareho lang din naman yung magiging view sa computer or cellphone. Pwede nyo nga palang i-update yung amount dito kung sakaling kailangan nyo mas mababa lang.
Ibig sabihin 10,000 or 15,000, pwedeng-pwede rin naman. Pero try natin yung 20,000 pesos, i-click yung next, merong undertaking dito. Ang pinakagagawin lang ay i-check kung tama yung home address and then check itong conform, agree sa undertaking ng emergency loan. Click OK. Nasa step 2 na tayo. Maganda na i-download nyo to para may kopya kayo ng disclosure notice. Dito kasi nakalagay yung first month kung kailan kayo magbabayad, magkano rin yung mga charges. Ang pinakagagawin nyo rito kapag na-download nyo na ay i-check itong I have read and then tap next. Pero i-review natin very quick itong emergency loan. Maganda siya kasi walang service fee na waive. So, hindi ko alam kung yung mga succeeding na calamity loan, ganito yung gagawin nila in consideration nga rin sa mga nasalanta ng bagyo or kalamidad. Wala ring advance interest at dito nga sa emergency loan, merong tinatawag na 6 months moratorium. That's why maganda na meron kayong kopya nito, baka kasi mamaya ino-offer to or baka hindi na ino-offer pero napanood nyo dito sa video na merong 6 months moratorium. Again, depende sa ino-offer ng SSS kung ano yung mga promo or mga advantages na meron doon sa niloloan ninyo. Katulad dito, walang service fee at 6 months delay yung payment. Yun yung ibig sabihin ng moratorium. Niloan ito ng Feb pero babayaran pa siya ng October 31. Mas mababa yung amortization kasi mababa nga naman yung niloan plus mababa din yung interest na in-apply. Mas mababa ito kumpara sa salary loan. Yung salary loan kasi nasa 8.8%, pwede ring 10%, pero dito nasa 7.13% lang. Click natin yung next. Sa step 3, makukuha yung buong amount kasi nga walang charges, walang advance interest, 20,000 pesos talaga yung pwedeng ma-loan. Isa rin nga pala ito sa malaking kaibahan kapag salary loan. Doon kasi pwedeng umabot up to 40,000 pesos. So emergency loan, sa ngayon, ang maximum ay 20K. Scroll down lang, check itong I hereby, click submit, and then i-confirm lang, check ulit, and then tap confirm. Ito yung halimbawa ng confirmation kapag na-approve yung niloloan online. I-check nyo rin yung notification ninyo dito sa bandang taas tungkol sa updates ng niloan ninyo. Kapag natapos na tayo sa pag-a-apply, hindi ibig sabihin makukuha na agad natin yung pera. Nag-submit lang tayo. I-review pa ito ng SSS. At kapag nga na-approve, susundin nyo yung date, kung kailan magbabayad at kung magkano dapat. Para sa mga empleyado, automatically i-deduct ito sa sahod niyo. Pero, mag-login kayo sa SSS online account niyo. I-click nyo lang to. Kasi mapupunta rito yung mga loans na in-apply ninyo. Diyan yung malalaman kung yung kinakalkasbay sa inyo ay nare-remit ng maayos doon sa SSS account ninyo. At yun yung mga detalye tungkol sa calamity loan, sometimes emergency loan, depende sa declaration. At tandaan, applicable lamang ito kung merong dineklarang state of calamity doon sa lugar ninyo at dapat updated din yung address or details niyo sa SSS para makapag-apply ng loan. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!